Sa mga balitang pambansa, nagkaharap na po ang Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump sa White House kahapon. Kabilang sa napagkasunduan ng dalawang leader ang pagbawas po sa reciprocal tariff na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas. Imbis nga na 20%, ginawa na lamang po ito na 19%. Ayon sa Pangulong Marcos Jr., mukha mang maliit ang kinaltas, malaki daw ito kung mabuti o titig ng mabuti. Aminado naman po si Trump na hindi naging madali ang negosasyon. Pinuri niya po ang Pangulo at mas nakuha raw nito ang kanyang respeto. Dito rin binigyan diin ng Pangulong Marcos Jr. na hindi kailangang balansehin ng Pilipinas ang relasyon nito sa Amerika at sa China dahil independent daw ang foreign policy na pinaiiral sa ating bansa. Depensa din ni Marcos Jr. ang planong pagtatayo ng pagawaan po ng armas ng Amerika dyan sa Subic. Hindi raw ito nakatuon sa China kundi bahagi ng modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ipinaliwanag naman po ng COMELEC ang kanilang desisyon na payagang maupo bilang kinatawan po ng Tingog Party List. Diyan po sa Kamara ang misis ni House Speaker Martin na si Yeda Romualdez. Ayon kay Chairman George Garcia, pang-anim sa listahan ng mga nominee ng partido si Romualdez. Pero nag-resign at ang pangatlo at nahalal nga po sa kanilang partido ang pang-apat at panlimang nominado. Kaya umangat po si Romualdez bilang pangatlong kinatawan ng Tingog. Pang-apat na termino na po ni Yeda Romualdez ang kanyang pag-upo bilang kinatawan ng partido kahit 3 lamang dapat ang limit. Pero ang gitnang COMELEC, wala daw pong illegal sa nangyari dahil nakabase lamang sila sa konstitusyon at sa bylaws o sa patakaran ng bawat partido. Ang pinagbasihan po namin, madami na po kasing kaso. Ang pinaka-latest po na kaso, Sir Ted, ay yung magsasaka party list versus Villamin, na kung saan ang sinabi sa amin po ng Korte Suprema ay hindi naman kinakailangan magkaroon pa ng mga hearing, ibabase lang po sa dokumento, lalo na dun sa pinaka-constitution and bylaws. Kaya po talagang napilitan na lang kami na sundin kung ano yung constitution and bylaws nila at tanggapin yung representasyon mismo ng party list na yan tungkol sa pagkakahalal nung kanilang dalawa na nominees, yung number 3 at saka number 4 at saka number 5. Yan nga po ang tinig ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Samantala, sinuspindi naman ng Ombudsman si GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Veloso at ilan pa pong opisyal kaugnay sa maanomalya daw na transaksyon ng ahensya. 6 na buwang preventive suspension ang ipinataw kay Veloso at sa 6 na iba pa. Nag-ugat po yan sa pagbili ng GSIS ng 1.45 billion pesos na halaga po ng share sa Alternergy Holdings Corporation noong taong 2023. Pero ayon po sa Ombudsman, lumabas po sa investigasyon na maanomalya daw ang pagbili ng shares na wala pang approval ng board. Handa naman daw makipagtulungan ang kampo ni Veloso sa nasabing investigasyon. Itinalaga po ng GSIS Executive Vice President Juliet Bautista bilang officer in charge ng GSIS. Ibinunyag naman po ng National Police Commission o NAPOLCOM ang pagtatangka daw ng dalawang grupo na maimpluwensyahan ng investigasyon sa kaso po yan ng mga nawawalang sabongero. Ayon po kay NAPOLCOM Vice Chair at Executive Officer Rafael Calinisan, isa sa lumapit ang nakiusap na tulungan ng mga dawit na pulis sa kaso. May isa rin daw opisyales ng LGU na gustong linisin ang kanyang pangalan na dawit din daw sa kaso. Ayon po sa NAPOLCOM, nakababahala ang nangyari dahil tila malakas daw ang loob ng dalawang grupo na lumapit sa kanila. Totoo lang din ay naiinsulto ako. Kasi siguro naman dapat alam na ng lahat una na hindi tayo nababayaran, wala tayong kinakatakutan, at patas tayo dito. Kung anong laman ng ebidensya, kung anong makita natin sa ating investigasyon, yun ang magiging basihan ng ating desisyon. Yan nga po ang tinig ni NAPOLCOM Vice Chair at Executive Officer Rafael Calinisan.